Kumusta? Para sa lahat ng malapit ng maging tatay, itong usapan na to para sa inyo. Tatalakayin natin ang isang napakahalagang benepisyo, ang paternity leave. Karapatan mo to bilang isang bagong ama, kaya siguraduhin nating alam mo kung paano ito gamitin ng tama. So, kung naghahanda ka na para sa pagdating ng iyong anak, napaka-importante na alam mo yung mga benepisyong para sa'yo. Itong guide na to, dinisenyo para maging malinaw ang lahat ng kailangan mong malaman. Okay, simulan natin sa basic. Ang pundasyon ng paternity leave dito sa Pilipinas ay ang Republic Act 8187. Mas kilala to bilang Paternity Leave Act of 1996. Dito nakasulat lahat ng pangunahing karapatan mo bilang isang empleyadong magiging tatay. Ayan, yung official na definition galing sa batas. Pero alam mo, ang pinaka-goal lang talaga niyan ay simple lang. Bigyan ka ng sapat na panahon para makasama at suportahan ang misis mo at ang bago ninyong baby. Napaka-critical ng mga unang araw, di ba? So para malinaw, hindi ito extra vacation, ha? Protektado ito at bayad na leave para magawa mo ng maayos ang tungkulin mo bilang isang bagong ama. Panahon to para sa pamilya mo, period. Okay, so alam na natin kung ano ang paternity leave. Ngayon, ang susunod na tanong, para kanino ba talaga to? Tingnan natin kung pasok ka ba sa mga requirements para ma-avail mo tong benepisyo na to. Ito yung 4 na kondisyon na kailangan mong ma-meet. Simple lang, di ba? Kailangan empleyado ka, kasal kayo, magkasama kayo sa bahay, at syempre nanganak o nakunan si misis. Dapat pasok ka sa lahat ng yan para sa standard paternity leave. Ngayon, eto yung isang interesting part, yung cohabiting o yung pagsasama sa isang bahay. Paano kung OFW ka o nadestino sa ibang probinsya? Sabi ng batas, qualified ka pa rin basta't ang dahilan ng pagkakahiwalay nyo ay dahil sa trabaho. Magandang balita yan para sa mga tatay na malayo sa pamilya. So kung pasok ka sa lahat ng qualifications, congratulations! Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba talaga ang benepisyong naghihintay para sa'yo. May karapatan ka sa 7 araw na leave at ang maganda rito, with full pay yan. Buo ang sahod mo para sa 7 araw na yon kahit hindi ka pumapasok sa trabaho. Mahalaga tong tandaan ha, ang 7 araw na to ay para lang talaga sa pag-aalaga sa pamilya mo. Hindi mo to pwedeng i-save para next year at hindi rin pwedeng i-convert into cash. Use it or lose it. Ika nga, kailangan mo siyang gamitin within 60 days mula sa araw ng panganganak. Pero teka, may isa pang malaking limitasyon na kailangan mong malaman. Ito ay tungkol sa benepisyo sa ilalim ng Paternity Leave Act. So, itong paternity leave benefits sa ilalim ng RA 1887, applicable lang to para sa unang 4 na panganganak ng legal mong asawa. After ng pang-4, hindi ka nasakop ng batas na to. Teka, 4 lang? Paano kung kailangan ko ng mas maraming araw? Well, may good news. May mas bagong batas na nagbibigay ng paraan para madagdagan yung leave mo. Ito yung game changer. Dito pumasok ang Republic Act 11210 o yung 105-day expanded maternity law. Oo, para ito sa mga nanay. Pero mayroon itong isang napakahalagang provision na direktang nakakatulong sa ating mga tatay. Dahil sa batas na to, may option ang partner mo na ilipat o i-allocate sa'yo ang hanggang 7 araw mula sa 105-day maternity leave niya. Ibig sabihin, yung 7 days mo, pwedeng maging 14 days na paid leave. Doble, di ba? Para mas malinaw, tingnan natin to side by side. Sa paternity leave, 7 days, kailangan kasal at hanggang 4 na panganganak lang. Sa allocated leave naman, hanggang 7 araw din. Pero, eto ang ganda. Hindi kailangan kasal at pwedeng i-avail sa bawat pagbubuntis. Napakalaking tulong nito, lalo na sa mga modern families. So ngayon, sa practical side, paano nga ba a-applyan ang mga benepisyong ito? Ito na yung mga kailangan mong gawin. Para sa standard 7-day leave mo, sundin lang tong 4 na hakbang na to. Ang pinaka-importante, mag-abiso ka ng maaga sa employer mo. Ngayon, para makuha yung additional 7 days, ang susi dito ay si Mrs. Kailangan niyang magbigay ng written notice sa employer niya at sa employer mo. 2 abiso yan para malaman ng parehong kumpanya na ililipat niya sa iyo ang parte ng leave niya. Ang pag-alam sa iyong mga karapatan ay unang hakbang para maging isang present at supportive na partner at tatay. Kaya gamitin mo ang kaalamang ito para masulit ang napakahalagang panahong ito kasama ang bago ninyong pamilya. Congratulations ulit at sana'y nakatulong itong gabay na to.